So yan mga utoy, kamusta? Sana ay naging mabuti ang inyong Holy Week. At para naman dyan sa NCR plus Bubble, mag-ingat po kayo dyan palagi. Para naman sa paksa natin para sa video na to, walang iba kundi ang Chapter 1008, 9 at konting spoiler ng Chapter 1010. Siyempre pa, i-discuss din natin ng ilang bagay, mga theory na posibleng mangyari sa hinaharap. Alam ko na paborito nyong pag-usapan ang mga theory dahil nakikita ko at nababasa ko na nag-e-engage kayo sa ating mga comment section. Batid ko na nauunawaan nyo talaga ang salitang yan. Sabi ko nga, theory lang yan, huwag ka ma-pressure. Nga pala, bago tayo magpatuloy sa ating discussion, ay gumawa nga pala ako ng Utoy Anime subreddit. Doon ay hinihikayat ko kayong gumawa ng mga memes, mga video o mga bagay-bagay na pwede nating talakayin sa ating channel. Mataas ang chance na makita ko ang mga ipopost nyo doon dahil araw-araw akong tumitingin sa Hololive subreddit. Kaya yan, hinihikayat ko kayo na mag-post doon. Well anyway, simulan natin ang talakayan kung saan natapos ang Chapter 1007. At doon nga, nagpakita sa Scabards ang nagpakilalang di umano siya daw si Kozuki Oden. Sa pagpasok ng Chapter 1008, ang nagpakilalang Oden ay nagsabi na siya daw ay galing sa hinaharap at siya ay bumalik paatras sa nakaraan gamit ang kapangyarihan ng kanyang asawa na si Toki upang tulungan silang matalo si Kaido. Mangiyak-ngiyak ang ilang miyembro ng Scabards dahil hindi sila makapaniwala na nasa kanilang harapan ang kanilang dating pinuno. Sa kabila nito, hindi nakumbinse sa nagpakilalang Oden itong si Raizo at saka si Ashura Doji. Sinabi kasi nito na galing daw siya sa hinaharap at alam nila sa kanilang mga sarili na imposible ito dahil ang kapangyarihan ni Toki ay papunta lamang sa hinaharap, hindi ang pabalik sa nakaraan. Kaya nadetermina ni Ashura Doji at Raizo na ang kanilang nasa harapan ay isang huwad. Para patunayan ito, hiniwa ni Ashura Doji ang pisngin na nagpakilalang Oden. Hindi ito dumugo. Doon na nila napagtanto na sila ay nasa isang patibong na kagagawan ni Kanjuro. Sa kasamaang palad, nasaksak pa ng Peking Oden itong ang si Ashura Doji. Sa pamamagitan din ng Peking Oden ay inamin ni Kanjuro na matindi ang pinsala na tinanggap ng kanyang katawan at maari niya itong ikasawi. At dahil sa alam niya naman na mamamatay din naman siya, ay nagbanta siyang isusunod sa hukay ang puso ng angkan ng mga Kozuki na si Momonosuke. Kasunod nito ay tinangka ni Kanjuro na patayin ang Scabards gamit ang bomba na ikinabit niya sa Peking Oden. Agad itong napuna ni Ashura Doji. Kaya naman, niyakap niya ang Peking Oden at dinala palabas para hindi na madamay sa pagsabog ang iba pang Scabards. Boom! Pagkatapos ng pagsabog na ito, ay agad namang pumasok si Jack. Isa ito sa mga executive ni Kaido. Mabilis na nagdesisyon si Inuarashi na magpaiwan para labanan si Jack ng one-on-one. Inutusan niya na rin ng iba pang Scabards para tuntunin ang kinaroroonan ni Momonosuke, lalo pa nga at may masamang tangka si Kanjuro dito. Sumunod na eksena, nalaman natin na buhay pa pala itong hinayupak na si Orochi. Ngayon ay balak niyang isabotahe ang mga plano ni Kaido sa pamamagitan ng pagsunog sa kastilyo ng Onigashima. Sumunod naman na eksena, habang papatakas ang pangkat nila Momonosuke, pinag-iisipan ni Yamato kung kaya ba ni Momonosuke na mag-transform bilang isang halimaw. Ang nakakaintriga dito ay alam ni Momonosuke na si Luffy ay lubos na ng hina at sa hindi pa maipaliwanag na kadahilanan, alam niya rin na nakarecover ito na lubos na ipinagtataka ni Shinobu kung bakit alam ito ng bata. So yun, punta na tayo sa main event, which is ang labanan sa pagitan ni Kaido Big Mom versus Luffy, Law, Eustace, Killer at Zoro. Halatang nahihirapan ang Straw Hat Alliance laban sa tag team ng dalawang Emperor. Kaya iminungkahi ni Law na paghiwalayin ang dalawang Emperor na sinang-ayunan naman ng apat niyang kasama. So yan ang nangyari sa pagtatapos ng Chapter 1008. So tuloy na tayo sa Chapter 1009. Sa unang eksena, nagkasalubong sina Orochi, si Kinemon at ang natitira pang Scabards. Siyempre pa, tinangka ni Orochi na pigilan ang mga Scabards. Tanga talaga. Akala ni Gago kaya niya silang lahat kasi nakita niya sugatan. Pero yun nga, kinarne at chinapchap siya ng mga Scabards ng walang kahirap-hirap. Buti nga sa'yo, you little piece of shit. Eventually, nagpaiwan si Raizo para harapin si Fukuro Kuju. Sumunod na eksena, naghahanda si Kaido at si Big Mom
ng isang napakalakas na pag-atake. Naghanda naman ng depensa ang Straw Hat Alliance, kaya lang ay masyadong malakas ang combo attack ng dalawang Emperor na tinawag nilang Conquest of the Sea. Nahalata ni Zoro na kung sila ay didepensa lang, ay liliparin lang sila kung saan-saan at baka mas malaking pinsala pa ang kanilang matatamo. Kaya Antimano ay nagpasya siya na harangin ang Conquest of the Sea ng mag-isa. Hanep, ikaw na Zoro. Nadurog talaga si Zoro dahil sa ginawa niyang sakripisyo, pero ang kapalit naman yan, nagpabaya sa depensa ang dalawang Emperor. Sinugod ni Luffy si Kaido. May kasamang panghahamon at pangaasar pa ngayon kasi ay nahalata na ni Luffy na umiilag na si Kaido sa kanyang suntok. Sunod na eksena, hinampas ni Kaido nung dala niyang pamalo si Luffy. Pagkatapos binalahan pa ng laser beam, hindi nga lang tinamaan. At ang pangtapos na tira ni Kaido ay yung tinatawag niyang Conqueror of the Three Worlds, Ragnarok. Boom! Sinalo ni Luffy ang atake na yon. Pero huwag kayong masyadong mag-alala kasi parte yan ng plano. Sabi ko nga kanina, gusto nilang paghiwalayin si Kaido at si Big Mom. So habang busy si Kaido sa pag-atake, ay bumaba ang depensa ni Big Mom. Nanakaw ni Kid at Law sa kanya si Zeus. Tapos ay pinagdiskitahan ni Zoro si Prometheus, habang si Killer naman hinahabol si Napoleon. Dito na nga nagsimulang mahulog si Big Mom sa patibong ng Straw Hat Alliance. Sadyang nagpatama ng suntok si Eustace kay Big Mom para mabalutan niya ito ng bakal. Dahil dyan, ginamitan ni Eustace si Big Mom ng repel para mapunta siya sa ere. Sakto naman, napaparating ang isang malaking pitak ng bato gamit ang Takuto ni Law. Hindi iindahin ni Big Mom kung tatamaan lang siya ng isang malaking batong adobe. Pero na-realize niya na lang na ang plano pala talaga nila ay ilaglag siya sa dagat. Huling eksena, sumusuka ng dugo si Zoro, humihingi ng tulong si Big Mom, tapos ang chapter 1009. So sa susunod na parte naman ng ating video, puntahan naman natin ang spoiler ng chapter 1010. Papaalala ko lang sa inyo na hindi pa ito yung actual na review ko. Maraming pangyayari pa dito ang medyo malabo. At ang mga sinasabi dito, sa tingin nila, yon ang mga importante. Kaya mas maganda na mag-rely pa rin talaga tayo sa Viz Media kahit matagal. So without further ado, ito daw yung kasunod na nangyari after ng chapter 1009. So habang nalalaglag daw si Big Mom, pinakita si Luffy mukhang wasted daw. Dahil sa mukhang bagsak na si Luffy, isusunod na ni Kaido si Zoro para mapalaya si Prometheus. Nang sa gayon, si Prometheus matulungan niya si Big Mom. So yan, dahil nga sa mukhang hinang-hina na nga si Zoro at mapag-iinitan pa siya ni Kaido, nakipagsab sa kanya si Law. Sumunod na eksena, nasagip daw ni Prometheus itong si Big Mom. At may mga hinihingi na hindi pa masabi kung ano. So, sumunod na eksena, naghahanda si Zoro ng isang malaking pag-atake. Ashura attack daw yung description. Ewan natin, last na daw na atake yon ni Zoro at wala na siyang ibubuga pagkatapos. So yun nga, inatake ni Zoro si Kaido. Ininda ni Kaido yon at kinumpirma niya nga na si Zoro ay mayroong Conqueror's Haki. Kahit ganon, hindi naman nagpatinag si Kaido. Gumamit siya ng Thunder Bagua para atakihin si Law. Sunod na eksena, nakarecover na si Luffy. Sinabi ni Luffy na nung tinamaan daw siya ng pamalo ni Kaido ay meron siyang naintindihan na nababalutan ng Conqueror's Haki yung pamalo. Kinumpirma naman yun ni Kaido at sinabi niya na mga malalakas na tao lamang ang makakagawa nito. Sunod na eksena ay ang huling-huli na, sinuntok ni Luffy si Kaido ng isang solido, bumagsak daw ito, tapos ang chapter at may break next week. So walang One Piece manga sa susunod na linggo. Yan, ang susunod na parte ng ating video ay Theory Time. Dito ay nagdi-discuss tayo sa kung ano ang posibleng mangyari sa One Piece series. Pinapaalala ko na ito ay theory lang, mataas ang tsansa na mali, sobrang taas pero minsan nakakatsamba tayo. Sinabi ko nung nakaraan na 70% si Oden yun, 30% hindi. It turns out, hindi yun si Oden, yung 70% natin bumagsak. Yung 30% na hindi yun si Oden nangyari for the wrong reason. Iniisip ko na tinuluyan na talaga nila si Kanjuro kasi nung chapter 986 nakabagsak na nga siya. So yun ang pagkakamali ko, tinanggal ko si Kanjuro sa equation. Kaya may mga nagtatanong, Kuya Utoy, may chance pa bang mabuhay si Oden? Sa totoo lang, maliit na.
Hindi ibig sabihin walang chance, pero maliit na. Mga 10% na lang, ganun. Kung mabubuhay kasi si Oden, meron pa rin siyang maitutulong sa storya ng One Piece. Kasi mga utoy, ang poneglyph ay ang pinakamatigas na material. At si Oden lang ang alam kong nakakapag-ukit ng mga simbolo sa napakatigas na material na yon. Kaya kung tuluyang mamamatay si Oden, baka naman ma-overlook yung ganong klaseng bagay. Kaya yung teorya natin na buhay pa si Oden, nakatayo pa rin. Ang problema dyan, mababa na nga ang tsansa nun. Lalo pa at kinumpirma nga ni Ashura Doji na patay na nga talaga si Oden. Sa teorya naman na tumama tayo, mukhang may Conqueror's Haki nga si Zoro. Parang hindi niya pa to na ma-master. At kung tama yung sinasabi ni Kaido na kayang balutin ng Conqueror's Haki ang mga armas na ginagamit nila, posible na si Mihawk ay may Conqueror's Haki din. Pumunta naman tayo kay Momonosuke. Mukhang nakakadalawang issue na nakahalata na natin na si Momonosuke ay may mga itinatagong kapangyarihan. Bukod sa posible na ang kapangyarihan ni Momonosuke ay kagaya ng kay Kaido, mukhang meron din siyang detection skill. Kasi nalalaman niya kung ano nangyayari kay Luffy. Isang bagay, maari ng mga skills ni Kaido ay maari ding makuha ni Momonosuke. Kung si Kaido kayang magpalipad ng isla, malamang si Momonosuke kaya niya rin. Kaya lang, meron siguro itong setback kasi artificial devil fruit lang naman yung nakain niya. Meron pa rin niyang panganib. Isa pang bagay na maaring na-overlook natin ay si Eustace Kid. Alalahanin nyo na tayo ay nasa Emperor's Saga. Sa isang interview ni Oda, ay ngayon na nga daw taon na to, pakikilusin niya na si Shanks. At alam nyo naman na may bad blood sa pagitan ni Eustace Kid at Shanks. May Conqueror's Haki rin si Eustace at dahil dyan, mataas ang potential niya bilang karakter. Hindi na rin ako magugulat kung kasama siya sa mga taong maglalakbay papunta ng Laugh Tale. So yan, hanggang dito na lang muna. Puputulin ko na tong video na to baka kung ano pa masabi ko. Kasi ay mayroon akong ginagawang One Piece database video this week. Maganda yung topic natin tungkol doon. Sana abangan nyo. So yan, hanggang dito na lang. Muli po itong inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.